Nakitaan ng Commission on Human Rights na mapaglabag sa karapatang pantao ang mga ralista at pulis na nagkagarian sa kilos protesta sa compound ng Department of Agriculture kahapon. Bukod sa marahas na pagkuyog ng mga ralista sa ilang pulis, pinuna rin ng komisyon ang pagbitbit ng mataas na kalibre ng baril ng isang pulis. Saksi si John Consulta. Ang pagsugod na ito ng ilang militante at mag-asaka mula sa kilusang magbubukid ng Pilipinas at grupong Coco Levy Fund ibalik sa amin o claim sa compound ng Department of Agriculture kahapon na humantong sa karahasan. Iniimbestigahan na ng Commission on Human Rights. Bitbit ang mga litrato na patunay umano ng pananakit sa kanila. Nagtungo sa tanggapan ng CHR kanina ang mga nasaktang pulis. At least mabigyan ng katarungan lalo na sa kanya is yung maling ginawa po nila na pambubugbog. Siguro naman kung sila po nabubugbog na nireklamo yung pulis, siguro yung ginagawa din po nila, pag ginawa po naman sa pulis na hindi maganda, siyempre may karapan din naman yung pulis na magreklamo. Pero sabi ni CHR Chairperson Eta Rosales, kapwa may paglabag ang magkabilang panig. Ang ilang pulis, may bitbit daw na M16 sa rally. Ang mga militante naman, naging marahas. You should not abuse, your right to the point of trampling upon the rights of these people, the law enforcers themselves. The other violation that I saw there was on the side naman of the police, carrying an Armalite. He has no business carrying an Armalite in a picket or a rally or a demonstration. Pero git ng grupong claim sa kilos protesta nila kanina, pinagtanggol lang nila ang kanilang mga sarili. Kami ay nasa pagdepensa, yung mga magsaka. Ginamitan ng dahas dahil unang-una sila ay may mga baril. Nagdepensa yung mga magsaka. Ikinasa ng mga militante ang protesta nitong Huwebes upang igit na makausap si Secretary Joel Rocamora ng National Anti-Poverty Commission. Pag-aakusa ng mga grupo, ginagamit umano ang Coco Levy Fund sa ikinakasang kampanya ng party list ni Rocamora na Akbayan at ng dating kinatawan nitong si Risa Ontiveros na tatakbo ngayon sa Senado. Ito'y sa gitna ng patuloy na apela ng mga grupo na direkto ng ipamahagi sa mga magsaka ang bilyong-bilyong pisong Coco Levy Fund sa halip na hayaan ng gobyerno mamahalan nito para sa mga livelihood program at research and development ng coconut farming gaya ng iniutos ng Korte Suprema. Kanina ay nakipag-usap na ang mga opisyal ng NAPSI sa ilang grupo ng magsasaka. Sana raw ay idaan sa mapayapang usapan ang mga hining nila kaugnay ng Coco Levy Fund. Nauna nang itinanggi ni Rocamora na ginagamit ng akbayan ang bilyong-bilyong pisong Coco Levy Fund. Maging ang palasyo, ipinagtanggol si Rocamora. Hindi naman po si Secretary Rocamora yung may control doon sa Coco Levy Funds. Meron po marami po tayong mga miyembro ng gabineteng nakaupo po doon sa Presidential Task Force on the Coco Levy Fund. Pagtitiyak pa ng Malacanang, everything will be properly accounted for as in every centavo that this government spends. Sa panayam naman sa telepono, iginit ni Ontiveros sa GMA News na hindi raw niya magagawang gamitin ang pondo ng Coco Levy para sa kanyang kampanya. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.